Wala po akong Facebook ha. Kawawala na ho yung Facebook ko. Oo, wala na ho. Massive report na naman at saka ko et cetera. Ayun talaga. Lintik makabulong. Hi everyone! Mukhang dahan-dahan nang nawawala sa social media ang account ni Norman Enidoro. Ito ay dahil sa dami ng report na kanyang inabot sa Facebook. Sa video na ito ay panoorin natin ang hindi nawawalang apoy sa mata ni Norman Enidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa tila hindi na makikipag-away na si Norman Enidoro at wala na siyang sasabihin. Sumagot na lang sila na sumagot. Ganun lang yun. Huwag tayong papatol sa kanilang mga palipad hangin. Ha? Huwag na kayo makikipagano. Wala tayo sasabihin pangit sa kanila. Hindi tayo magsasalita ng kung ano-ano. Yes, basta may sinabi silang pangit, i-screenshot nyo, padala nyo sa akin. Inamin naman ni Norman Enidoro na wala na ang kanyang Facebook account pero handa daw siyang magkaso kahit buong araw pa. Dahil pinagbablock nila ako at saka wala po akong Facebook ha. Kawawala na ho yung Facebook ko. Oo, wala na ho. Massive report na naman at saka ko et cetera. So padala nyo ho agad sa Viber ko lahat na ipopost nila na defamatory, dagdag kaso na naman yan. Yes, kakasuhan natin ng I can do this all day. Di ba? Meron pa ho tayong inihahanda na isa pang kaso sa probinsya ko. Ikinuwento naman ni Norman Enidoro kung ano ang naganap sa paghaharap nila ni MG at parang sinumpong na naman si Norman Enidoro. Hindi ko sila binigyan ng satisfaction. Hindi ko ibinigay yung kasiyahan nila. Abay, nagharap kami doon. Lintik makabulong. Ganon. Tignan ko lang. Tapos di ko na pinasin. Alam mo bakit? Masasayang lang oras ko. Sagutin na lang niya yung kaso ko. Sumama naman ang loob ni Norman Enidoro nung sinabi ng netizen na kakasuhan siya ng perjury. Sabi niya, kakasuhan yata kayo ng perjury. Totoo yun? Ha? Perjury? Sino? Lolo mo? Perjury? Pag perjury, nagpalsify ka ng dokumento. Siyo nga! Pero kung ikaw, mismong sinasabi ng institusyon na may record nga yun, hindi ka pwedeng kasuhan ng perjury doon. Gunggong lang ang nag-iisip noon. Nakakasuhan ako ng perjury. Wala daw peking dokumento si Norman Enidoro pero hindi ba yung kanyang Francis Leo ay hindi totoo? Bakit? Meron ba akong peking dokumento para kasuhan ako ng perjury? Bakit? Meron ba akong peking dokumento para kasuhan ako ng perjury? Ay, tanga yun! Yung nagsabi ng kakasuhan ako ng perjury, at sasabihin na kakasuhan ako ng perjury, peking dokumento, ay tanga ho yun! Bobo ho yun! Wala ho katotohanan yun! Ang perjury ho ay namemeke ka ng dokumento at ginagamit mo sa panloloko. Yun ang perjury. May record daw si Norman Enidoro pero ayon sa PSA website ay cancelled na ang pangalan na Francis Leo. Paano perjury? May record nga. Anong dokumento pineki ko? Sige nga. Di ba? Piggery, pwede pa. Kasuhan ako ng piggery. Pagbababoy, piggery. Yung sinasabi ko sa inyo. Tila ginawa namang singahan ang table napkin ni Norman Enidoro. Ayun talaga. Tayo na po. Sinipon ako sa'yo kada visit ka. Nagbawas ba? Napansin mo? Sinabi naman ng netizen na patulan ng isang vlogger pero sinabi naman ni Norman Enidoro
ang kanyang gawa-gawang lawyer. Sabi ni Kenneth Curl, Manansala, boss yung Bungo TV, pagbigyan mo nga minsan. Diyos ko, papampam lang yun, oh. Wala ibubuga yun. Papampam lang yun, oh. Actually, nung din January pa, pinag-aaralan na ng mga abogado ko kung ano yung pwede ikaso sa kanya. Dapat sasampahan ko siya sa Cagayan. Inisip ko baka ma-dismiss, lack of jurisdiction. So sa Isabela sana. Hindi ko pa na uli nakakausap yung abogado na gagawa ng kaso para sa kanya. Kasi bawat isang tao, ibang abogado hahawak. Ganon. Ibang abogado hahawak bawat isang tao. Sabi ni Ice, bobo po ako. Ayon naman kay Norman Inidoro ay karapatan ng mga taong yumabang at ang magagawa lang daw niya ay mainis. No sir, you should also sue Bungo TV. Sabi ni Micaela Minch, hindi sir, dapat kasuhan mo din niya si Bungo TV. Apakayabang din. Hindi, yung kasing kayabangan, Micaela. Momokat, pa-shoutout daw. Yeah, Micaela kasi yung kayabangan, karapatan ng bawat tao yumabang eh. Mainis na lang tayo, pero karapatan niya yumabang. Ang pinag-aaralan ko kasi, yung magsasabi siya ng pangit, foul, laban sa akin. Kasi yung pagtawag sa akin ng Norman, hindi na natin pwede ikaso sa kanila eh. Bakit? Kilala naman ang taong Pilipinas. Ay. Dito ay may nagpicture kay Norman Inidoro at ipinagmalaki pa niya ito. Itong mga babaeng ko, picture ko sa inyo. Papapicture sa akin. Sandali lang, tapusin ko lang yung live ko. Sandali, may magpapapicture, ha? Gusto nyo makita? Tinanong naman si Norman Inidoro tungkol sa isang sikat na vlogger at kilala na daw niya ito kahit hindi pa naman. Boss, ano na balita kay Attorney Food Poison? Alam mo, sa totoo lang, magkakaalaman sa mga darating na araw. Actually, ang daming mga nagsasampa ng kaso na kay Food Poison dahil tinumbok na kung sino siya. Merong isang witness na tumumbok na, so sinampahan na siya ng kaso, plus may witness na magpapatotoo na siya yon. At yung witness na yon malapit sa kanya, kumbaga talagang nakasama niya sa loob ng bahay. At pagtuturo sa kanya na, siya ho talaga yan, nandun ako nung kinreate niya yan. So marami magsasampa ng kaso sa kanya. Si kay Food Poison. At yan po ang kaganapan kay Norman Inidoro. Hindi po ako sang-ayon kay Norman Inidoro sa kanyang mga humanitarian at pagtulong na kakaunti lang naman. Pero hindi ko alam kung ako lang ba to ang tawang-tawa kay Norman Inidoro. Yung bang kahit nabisto na siya sa kanyang mga kalukuhan ay palaban pa din siya na para kontrabida noong araw. Kaya natatawa ako kay Norman Inidoro. Hindi po kasi naging maganda itong gabing ito para sa akin. Naisahan po ako ng 5,000 pesos dahil hindi ako naging matalino sa paghawak ng pera. Alam ko na maliit lang yon para sa iba, pero para sa akin isang grocery ko na yun. Na-realize ko tuloy na ang iba nating kababayan mapagsamantala dahil sa hirap ng buhay. Kaya ingat po kayo lahat dahil tila nagiging magulang na ang iba para lang mabuhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.